Happy Valentine's, happy hearts to all of you. Hello, Limar. Balita ko talagang naabot mo daw halos yung tugatog ng langit noong Valentine's Day. Grabe Limar. naman yun, Doc. Oo. Ang dami nagsasabi. Pinost mo pa daw. Nakaabot ka doon. Totoo nga ba yun? Totoo nga Fake ba? news yun yan. Fake news, fake news. Hindi, naabot mo daw, nasa Mount Ipo ka eh. Grabe, langit na langit ngayon. Talaga. Ang sarap ng biniyahe mo ah. Saan ba yung Mount Ipo-Ipo? Sa Ipo Angat ang yun, Ipo ba? Doc. Angat. Oh, Ipo Dam. Sa may Bulacan. Ipo. Yes, Ipo Doc. Dam. Hindi yun Oh. Ipo-Ipo. Ipo Dam. Akala ko Mount Ipo. Mount Ipo. Ah. Akala ko it was somewhere in Mindanao. Ay, Ang hindi sarap naman, dyan. Doc. Dito lang naman ako nagta-travel. I have been there before, no? Sa may Sa sa Mount Angat. Apo yun, Doc. Yung sa Davao. Oh, iba pa 'yon, yung nandoon ka, ang hangin eh. Talagang naririnig sa sa microphone ng video mo habang bini-video. So, how is everybody? I hope you had a very very how is this? Enjoyable, romantic, may mga napasagot kayo, may mga sumagot sa inyo noong Valentine's Day. I am so excited about all of you. Siguro naman you took time for yourself during Valentine's Day kasi that's your day, supposed to be your day, a day of love, a day for everybody. Anyway, may for today, Miss Climar, Ma'am Climar, sige na nga ma'am, has assigned me to give you parang an idea sa layman's term, no? Wag tayo sa mga technical na medical terms. Ayaw kong pahirapan ang sarili nyo o ako rin, no? To make you understand about cancer kasi cancer is really about is a specialty in itself, no? Ang tawag noon mga oncologists, no? Cancer specialist, dalawa 'yon eh. Yung isa medical oncology, yung isa surgical oncology, no? Magkaiba pa yan na specialty 'yon. Pagka surgical, 'yun yung mga inoopera. Talagang walang ginawa kung hindi magtanggal ng cancer, no? Ang kuha naman ang mga pag-operable pa, no? Ibig sabihin, kaya pang operahin. Ang kabila naman, medical oncology, yun yung mga nagbibigay ng chemotherapy. Yun yung mga nagbibigay ng cobalt therapy or radiation therapy. Meron na ngayong bago, yung tinatawag na immunotherapy. Medyo doon tayo malapit with our GFAX premium product na Elixir Placenta. Anyway, I'll share my screen for today's kasi alam ko ang dami sa inyo nag-aapura. Okay. There you go. Okay. There. Tama ba? Naka-share na ba ako, Climar? Yes, Doc. Can you see my screen? Hindi ko nakikita. Wait a minute. Bakit wala dito? Bakit wala? There you go. Tinatakpan mo pala, Climar eh. Okay na, Doc. Nakikita na. Okay. Sige. Start. Mm-hmm. Mm-hmm. There. Start.
Hello. Sa may slideshow, Doc. You click the slideshow. Ay, natatakpan nung ano ko. Wait a minute. Okay. There you go. Oh. There. Okay. The title of our presentation today is how Elixir Placenta helps to fight against cancer. Unang-una, let's okay. Good day to everybody. Let's define what is cancer. An abnormal lesion or growth in or on the body, okay, that may be benign. That means it's not cancerous, precancerous or pre-malignant, which is pwede maging cancer, or in itself is cancer, or it's called malignant. Now, it is a term in which abnormal cells divide without control. So, mabilis ang pag-reproduce nitong mga cells, and it can invade nearby tissues. Ibig sabihin, ang term naman ng spread is metastasize, the medical term. Cancer cells can also spread to other parts na hindi katabi niya. Pwedeng malayong-malayo through blood, o kaya sa mga kulani natin or the lymph systems, So, hindi porke malayo ang baga sa matris o malayo ang baga sa prostate ay hindi tatamaan ang baga. Because ang baga is very, very vascular, maraming blood supply, so madaling tamaan siya ng primary cancer sa ibang part ng katawan, whether it is from the breast, whether it is from the uterus, etc., tatamaan pa rin siya, o kaya kulani, So, anyway, now, that is cancer for you. Now, ang cancer up to now, dahan-dahan natin nalalaman or we're able to find what causes cancer, iba, not in general, but specific cancer, problems of certain cancers, nakukuha na natin ng ating mga researchers ano ang cause. Kanya, nagkakaroon na tayo ng solution, But generally, nandun pa tayo sa wonderland ngayon, Marami pang tanong, marami pang cancers of different parts of our bodies na hindi pa rin nalalaman natin the truth about it, the origin about it, the etiology. Ang etiology, ibig sabihin, it's a medical term, ano ang cause? What is the cause of cancer, Ang masasabihin natin na causes, kasi dito nakalista, the leading risk factors for preventable, pwede natin mapigilan, are smoking. Okay? Ang smoking, getting too much UV radiation from sun, from tanning beds. Bira naman tayo mag-tanning beds, maliban yung mga mahihilig magpa-tan, magpa-sunbathing na hindi sa araw, kundi sa artificial na tanning beds. Being overweight, syempre obese, and drinking too much alcohol. Ba't natin nasasabi yun? Well, basically, a big part ng mga nagkakaroon ng cancer ng baga, I say a big part, a big percentage, may history ng smoking. So, nalalaman natin that there is something in smoking, in the cigarette that causes, tinitrigger niya yung cancer to flourish on, na mag-reproduce ang mga cells, So, smoking has been identified
unaccepted fact na yan, no? Kaya most makikita natin sa mga cigarette packs, nandoon yung mga picture ng mga organs na nadadali o na tinatamaan ng cancer. Maliban sa smoking, ang lungs, no, nasopharyngeal, no, sa daanan ng hangin sa naso, which is the nose, and pharyngeal, doon sa may area ng nagsasalubong ang ating hingahan, the trachea and the esophagus, tinatamaan din ng cancer because of smoking, no. And doc, sabi nila yung tobacco, yung pipa daw, hindi daw nakaka-cause ng lung cancer. That's true, no? Kasi ang pipa usually dito lang sa baba, sa labi lang natin pinapuff labas-pasok, no, hindi talaga natin ini-inhale, but it is the number one cause of cancer of the lips, no? Sa lips. And then UV is too much ultraviolet radiation. UVA, UVB, I don't want to go into details, pero ang araw, no? Ang araw, the sun rays, especially, kaya sinasabihan tayo ng ating DOH, the advice of not going under the sun from 10 to 2 kasi dito napakalakas, 10 a.m. to 2 p.m. kasi napakalakas ng UV, no? Tandaan nyo, ang UV rays, no, causes 3 things. Number 1, it gives you a lot of wrinkles. Kaya pansinin nyo yung mga farmers na nasa bukid, nagbubungkal ng lupa, perming nasa araw, mas malalalim ang mga wrinkles nila, no? O kaya mangingisda, no? Na nangingisda, pero kadamihan sa kanila kasi gabi kung mangisda, no? Pero those who are exposed to sun, napakalalalim ng mga wrinkles nila, no? Pangalawa, aside from wrinkles, is hyperpigmentation, no? Dumadami yung ating mga dark spots, no? Lalo na sa mga babae, nagkakaroon ng mga pekas, marami melasma, no? And number 3, which is very, very relevant to our topic today, is cancer of the skin, no? Napakadami po ng mga Caucasians, yung mga fair skin na mayroong skin cancer. Kasi madalas sila naka-expose sa araw, no? Mahilig mag-sunbathing, nagbibilad sa araw, simply because itong mga countries na ito nasa malalamig na areas ng ating mundo, therefore malamig, nagpapaaraw sila, o komportable lang sa kanila because the cold temperature around kina-counter yung init ng araw, no? But the UV rays penetrates our skin, and therefore we have that, no? So UV rays, being obese, being drinking too much, of course, liver cancer, drinking too much. Wala pa dito yung iba na mga causes of cancer like aflatoxin, ano ha? Ang aflatoxin has been identified as one of the causes. Ano yung aflatoxin, Doc? Well, aflatoxin is a chemical that is found in peanuts, no? Ang peanuts is pagka hindi mo alam paano or bara-bara ang pag-process ng peanuts, let's say nabilad mo sa araw yon, binibilad kasi ang peanuts sa araw like parang palay, ano ha, pagkatapos na ulanan, ulan, titiklopin mo, lalagay sa bodega, tutubo ang molds, no? Nagkakaamag yon. Number 1, yung amag na yan causes the production of aflatoxin. Okay? Yung mga nagluluto ng mga mani, no? Sa pina-fry nila, itong peanuts are very high in aflatoxin, is number 1, of course, very commonly identified in cancer of the liver. Number 1 yan. Matter of fact, pinaka-safe daw to eat peanuts is steamed, no? Yung pinakuluan lang, pero yung sinangag, plus the fact na yung nagsasangag madalas paulit-ulit na yung mantika na yan, no? Lumang-luma na. So again, the high aflatoxin content. I can very well remember, no, a few years back, aywan ko kung sino sa inyo mahilig kumain ng peanut butter.
Peanut butter, kahit sarap ilagay sa pandesal noon. Gustong-gusto ko 'yun eh. At with coffee, nako, solved na yung aking almusal noon. And there was a news from the US na yung ating pinaka number 1 na peanut butter, which is Lily's peanut butter. Pasensya na sa plug, no? Lily's peanut butter was banned sa Amerika, no? From entering, yun ang paborito ng ating mga balikbayan, ng ating mga, our relatives who are in the US, kainin, no? Peanut butter, talagang jar-jar kung mamili yan dito sa atin. But it was banned in the US kasi napakataas ng aflatoxin content. To the point na binan na rin natin dito, no? At halos mas malugi ang Lily's peanut butter noon. Ang ginawa nila as their PR, hinakot lahat ng mga peanut butter na yun, dinala sa Laguna, nilibing, at sinabi nila tapos na yung ano na yan, batch. Ano na yan, I don't know. Now they also check that, no? Chine-check nila madalas yung mga aflatoxin content. So these are dahan-dahan nalalaman ng ating mga dalubhasa, ng ating mga researchers, that certain chemicals, certain agents cause certain cancers, no? Notwithstanding the fact, maliban doon, yung ating lahi, yung gene natin, no? Ang ating parents, mga ninuno, pumanaw dahil sa cancer. And so therefore, malaki ang chance na mayroon tayong cancer, no? Magkakaroon tayo ng cancer. Alam niyo yan, no? For example, alam niyo si Angelina Jolie, di ba? Yung kanyang mother, ang kanyang grandmother namatay sa breast cancer, sa ovarian cancer. So ang ginawa niya, nagpatanggal siya ng breast, no? To avoid or not to have, ayaw na niya ma-experience pa na magkaroon ng cancer. Kasi sa kanila, they can monitor the gene and nalaman niya na ang kanyang gene was almost the same as her mother, which is a very, very high risk to acquire breast cancer. So pinatanggal na niya. The reason why after pagkatanggal ng breast niya, breast implant agad siya, no? Kaya naman ang dami niyang mga offers na pelikula, ng mga sexy roles niya, no? So these are things that now nalalaman na natin. No, maliban sa genes, sa chromosome, sa lahi, may mga agents that cause cancer. And this is why we call it preventable cancers. Pwede natin ma-prevent, no? Kung alam natin na ang ating ama namatay sa cancer because he was smoking, of course, mayroon tayong gene that would trigger, no? Genome or gene sa ating DNA na magti-trigger nun. So, payosi-yosi tayo, 1 packer, 2 packers a day, ganon-ganon. Ay, ultimately, pagdating mo ng late 20s, 30s, ayan na, you will have signs of lung cancer, no? So, if you do not go into smoking, definitely, hindi mati-trigger yung gene na yon to produce more cancer cells. You see? So, preventable. Pwede natin ma-prevent yan. Pwede natin hindi magkaroon ng ganon, no? So, it is knowledge of that particular cancer, knowledge of what happened to your parents, what happened to your grandparents, tito, tita, no? Malaking bagay po 'yon, no? So, ito na tayo. The next slide is, ito 'yon, no? As you can see in this slide, ano ba 'yan? Well, ito ang normal, no? Cell. Itong sa itaas, pink, ito yung ibabaw ng pinakataas, no? Na layer ng cells, no? And then you have the basement membrane, ito yung gitna, ito naka-file siya na cells, and then below that are these cells. If you notice, no, ito po yung normal. The normal cells can become dito sa dulo cancer cells, no? Anong difference nila? Dok, pare-parehas lang naman ang itsura niya, pati kulay, no? But if you look closer, itong pag normal cells, ang stages niya magiging hyperplasia. From anong ibig sabihin ng hyperplasia? Hyper, no? Hyperactive, no? Ang mga cells, tingnan niyo po, naglalakihan, lumaki. Ang mga cells niya, naglakihan dito. Ang nucleus o yung gitna,
no, naglakihan, and also yung contents niya nag-dark, ano, nag-dark ang kanya nucleus, okay? And then they go through abnormal changes which may be called hyperplasia, hyperplastic kung tawagin natin, activity, no? Then pag hindi pa yan natin o let's say smoking ka, no? The lungs becomes hyperplastic, no? Nag-smoke tayo, eto na siya, hyperplastic, no? Hindi pa natin tinigil ang smoking, tuloy-tuloy pa rin. So there is trauma, no? Tino-traumatize ng smoke, ng nicotine, ng tar, yung ating lungs. So magiging lalong naglalakihan na, magiging dysplasia or dysplastic ang mga cells. Notice na mas malalaki na ang mga nucleus, mas dark na, no? Mas dark meaning to say super active siya. Hindi pa rin natin tinigil. Yung ating paninigarilyo, tuloy-tuloy pa rin. Now, notice, yung basement membrane ng normal, itong gitna, yung nagbabantay na mapigil itong mga cells, ito dito lang siya, kinain na, no? Nawala na doon. And finally, naging cancer na siya because wala nang basement membrane, no? Itong pumipigil, lumabas na mga cells, umakyat na sa ibabaw, no? Mamaya makikita nyo ano na ang mangyayari nitong mga cells, no? Kumalat na, and tingnan mo yung dito sa dysplasia, pinkish pa, grayish pa ang mga nucleus, pero pagdating dito, ayan na, dark na, kumalat na. Okay? So, anong difference niyan? Well, basically, pwede natin, pagka-hyperplasia, hindi naman ibig sabihin magiging cancer siya. Pag dysplasia, hindi man ibig sabihin sure na maging cancer siya. No. Pwedeng bumalik siya maging hyperplasia, pwedeng bumalik sa maging normal. Anong gagawin natin? The best thing to do is, in this case, stop smoking. Pag tinigil natin ang smoking, after a few years, magiging hyperplasia siya. After a few years, magiging normal siya. And according to research, yung mga chain smokers, no, pag 10 years after tumigil ka completely, na ibabalik sa normal. Can you see that? No? 10 years na wala ka talagang smoking, pwede pong pang maibalik. Huwag na natin antayin na maging cancerous ka kasi wala na tayong magagawa pag cancer yan eh. Tuloy-tuloy na yan from early to stage 1, stage 2, stage hanggang end stage. Okay? Now when you have this kind of problem, so napansin niyo, ito yung usual pattern from normal to cancer cells. Okay? Now, nasa mind nyo na ito yung itsura niyan pala, no? Okay, now, pwede palang maibalik yan. Yes, of course. Pero, this is another issue. From normal, bago maging hyperplasia, from hyperplasia, bago maging dysplasia, bago maging cancer, mayroong isang factor that influences this, our immune system. Kung bagsak ang immune system, wala kang tulog, stressful ang buhay mo, meron kang comorbidity, senior citizen ka na, may diabetes, may hypertension, mas mabilis bumiyahe yan from hyperplasia, mas mabilis maging dysplasia, mas mabilis maging cancer. Mahina ang ating immune system. Okay? So if you have a strong immune system, malakas ang immune system natin, then mas magtatagal o maging dysplasia. Mas magtatagal maging cancer. And most of all, baka hindi na maging cancer yon, baka hindi na maging dysplasia yon. Maaaring pag tinigil natin, yung iba 1 year, 2 years lang magiging cancer na. Ikaw, it might take 10 years, no? Kasi ang lakas ng inyong immune system. You see? So, ang laking bagay ng maganda ang immune system. Ang laking bagay ng walang bisyo. Ang laking bagay ng wala sana yung gene mo ng may cancer, lahi, no? Pero hindi natin napipigil yun eh. Pinanganak ka, you have no choice, no? You never chose to be a son or a daughter of cancer patients, of cancer parents, no? Now, so ito yon, clearer. Now, ito na yung sinasabi ko earlier na ito na yung cells
lumampas na siya, no? Ito na, lumabas na siya doon. Now, ito yung typical itsura niya. Ayan, ng normal cells, ayun na, lumampas na siya. Ang cancer cells, mas mabilis mag-multiply, mas mabilis mag-reproduce kesa sa normal cells. Kasi, kaya tingnan nyo ngayon, eto na siya. Mas mabilis siya dumami. Mas madali siya mag-reproduce. Therefore, eto na. Ito na yung mangyayari. Ito na yung itsura niya. And notice, ito na yung bukol na mafe-feel ninyo. Pag may bukol na, that's far out na. Ang layo na. In our estimate, no, nung I was still studying medicine at that time, ang sinasabi ng aking mga mentors, mga professor ko at that time, pag nakasalat kayo ng isang bukol sa iyong breast, no, na kasinlaki ng corn kernel o ng isang grain ng mais, ganun kalaki, kaliit. Pag nakapanyo yan, no, meron ng kalat sa inyong baga at sa inyong brain. You see, ganun palang kaliit, meron ng kumalat. These are estimates. So can you imagine, pag nakapa natin yung ganyang bukol, huwag natin isipin, ay, liit naman pala nito. No. Kasi may mga blood vessels, blood supply yan. Yung blood supply niyan, I will explain later, kung makalat, umiikot. Ang dugo natin, our heart pumps, our blood goes out, isusupply papunta sa atin mga organs, kidneys, sa atin mga muscles. Tapos, kukunin ang oxygen ng dugo ng ating mga vital organs, ng ating mga muscles. Tapos, yung walang oxygen na dugo, ibabalik sa ating baga. From the baga, lalagyan ng oxygen, ibabalik ulit sa puso, no? Danan ang cycle niya. Ganyan. Kung ang ganyan kaikot, so lahat ng dugo pumapasok sa lungs. Therefore, that's what I was saying earlier, the lungs is very much a target organ. Madalas kinakalatan ng mga metastasis ng spread ng mga cancers, no? So, eto na siya. Now, wait a minute, no? What? Hindi yata naisulat. Okay. Ito kasi ang fundamentals of cancer. I wanted to let you know. So, how does cancer form? Nasabi na natin yan. So, the next slide is about the genes, no? Ito, nakita nyo, ito ang kulay, very colorful ang gene yun. Nilagyan lang natin ng kulay. Kaya lang, doon sa gene natin, may isang DNA change. Which means, may isang part ng ating DNA that most might be a cancer-causing gene, no? Yung isang part na yan. Therefore, these are called gene or genetic change na ipapasa-pasa natin sa henerasyon, sa ating mga generation next, sa mga anak, sa mga apo, no? Ngayon, pagka dalawang ang napangasawa mo is also cancer, has a cancer line, dadami yung mga gene na yan, no? So, dahil sa anak, madodoble ang kanyang risk magkaroon ng cancer. The same thing as when you have diabetic gene, ang inyong misis may diabetic gene din, yung anak nyo malamang magkaroon ng, anong sinabi ko nung last lecture, type 1. No? Bata pa, mayroon ng diabetes kasi mataas ang kanyang risk, mataas ang kanyang DNA na maraming gene na ganon. No? Now, what are oncogenes? Ang oncogenes, iyan na nga, yung gene na may cancer na nakakabit. No? Yan sinasabi natin, nag-change from a normal cell, it becomes an oncogene. No? Okay? That's the simplest way of explaining a cancer cell. Now, what are tumor suppressor genes? May mga normal cells, may mga tumor suppressor. As the word is, as the term says, it suppresses, no, the genes. A gene which will suppress the tumor growth. Pag mayroon ka niyan, syempre, lalabanan yung mga cancer cells, no? So, para hindi siya dumami, kung dadami man siya, kung tinatawag natin na aggressive type, invasive type ng cancer, mas babagal siya mag-spread, mag-reproduce because you have a lot of suppressor genes. Kung mas maganda, malakas ang immune system natin,
mas malakas ang mga suppressor genes natin na lalaban sa cancer. Okay? Okay. Now, the next thing is, what is a tumor microenvironment? Well, basically, doon sa tumor na yan, may mga, ayan nakikita nyo, may mga T-cell, myeloid cells, macrophage cells, mayroong natural killer cells na nagtutulong-tulong yan para puksain ang cancer cells. May fibroblast, etc., etc. Sa loob yan ng tumor cells, no? A lot of this has to do with your immune system. Pag bagsak ang immune system mo, kaunti lang yan. And therefore, mananaig ang cancer. Dadami lalo siya and mag-i-spread ng mabilis. Kaya pag magsak ang immune system natin, mas mabilis ang progress ng cancer. Stage 1, naging stage 2. Stage 2 pa lang siya. Pag examine niya, biglang tumalon na sa stage 4. Sabi ni Doc, early cancer. Mahina kasi ang immune system, kaya naging terminal cancer na agad. Ganun kabilis, no? So again, immune system. How does the immune system interact with cancer, no? Ito 'yon. For example, itong cancer cell is the one colored orange, no? So basically, it will attack the cancer cells. I will show you photos, beautiful pictures of T cells, no, tumor cells kung tawagin natin, attacking, no. So hindi siya, some cancer cells unfortunately, sabi nga nila is below the radar, hindi na di-detect, na avoid ang detection ng mga immune cell. They evade, no. Otherwise inaatake siya ng mga immune cells, no. Others hindi mo ma-identify ng ating mga T cells or ng ating mga immune cells, no. So nakakalusot, dumadami pa rin, no. And this particular slide shows to us about the response, no. Ang ating genetic changes that affects cancer treatment. You see, dito, you notice, I told you already, mayroon tayong DNA change, no. Pero as we get older, no, mas dumadami ang ating genetic changes, no, yung ating genome change to a more cancerous prone gene or DNA, o kaya yung ating parents, father and mother has both, mas madami, mas mahirap puksain yon, no. So this typical photo or diagram shows to us when there is no response to the, or even if there is a response, now overwhelmed siya ng cancer cells because of more DNA, cancer DNA. Now, what causes these genetic changes? Ito yung sinabi ko when I was interviewed by Ma'am Climar, no? Nandiyan yan. Nandiyan dyan ang gene, cancer gene sa atin, no? But it takes, ang tumor markers meaning yung mga tumor cells, nandiyan dyan. Hindi siya magiging active if we do not, hindi ibig sabihin na, hindi, wala na, mamatay na ako sa cancer dahil ang father ko namatay sa cancer, mother ko na. No, you have that, but it takes, to turn it on, you need, the tumor markers need stimulus, no? Manggagaling sa environment mo, kung tinatawag natin microenvironment. Kaya heredity or chromosomes from your parents is only a factor. Sabi ko kanina, UV radiation, chemicals, no? Mga farmers who are exposed to fertilizers, ayan, yung leukemia is very high sa kanila. Mga viruses, no? Alam natin ang cancer sa kwelyo, no? Cervix ng mga female population has been found out na napakataas ng papilloma virus. Ano ba yung papilloma na yan, Doc? Ang papilloma or HPV, human papilloma virus, is a virus that is found in the cervix that is given to the female from a male na meron noon.
Well, basically nakikita yan sa warts, venereal warts, no? It's a sexually transmitted disease, STD or a venereal disease na nakukuha ng isang lalaki galing sa isang babae pasa-pasa. So, when we have a promiscuous woman o female, marami siyang sex partners, multiple partners, madali niya makuha yung virus na yan. Bakit? Syempre, the higher the more partners, the higher the risk, no? So stick to one ka, and it does not also assure you, yun nga ang aming usapan, isa lang, I'm very faithful to my boyfriend, I'm very faithful to my husband. Pero yung husband mo naman, mayroong girlfriend, no? Posible meron virus na kuha niya at naipasa sa'yo. This is the reason why we have tests na tinatawag natin, no? And we have vaccines against papillomavirus. So this is just an example na ang virus can cause cancer. Mataas po ang risk ng isang babae na positive sa papilloma, HPV, human papillomavirus, to develop cervical cancer, cancer ng kuwelyo. Sige. Paano naman yung aking kakilala na madre? Hindi naman siya promiscuous, no? Hindi siya sexually active. Ba't nagka-cancer pa rin sa matris? Matris yun. On the other end, if you are not sexually active, ang kuwelyo yun ang dulo ng matris, no? Nakabungad sa harap, no? And ang loob ng matris, the body or the corpus or the body of the uterus will develop cancer more sa mga old maid, sa mga madre, or those even na may asawa na iisa lang ang anak. Bakit? Because walang pahinga ang matris. Panay ang mens, walang pahinga na 9 months, hindi nagkakaroon ng rest from bombardment of hormones. Okay? Hormones every month, mens, every month na bombarded by estrogen, high estrogen, no? Unlike kung 3, 4 ang anak nyo, there are times na nagpapahinga siya ng 1 taon dahil nagbubuntis kayo So walang mens. And nag-breastfeed ka 2 years, anak, laking pahinga. So nakakapahinga ang matris. So most of the time, it has been found out na ang matris, cancer of the uterus, wala halos sa mga maraming anak, sa mga nagbuntis, no? But it is very common among those who have no pregnancies or no babies or one. Okay? Yun naman ang kabilang end, no? And yun naman promiscuous, kuwelyo. And of course, smoking is very common, no? Alam na natin yan, no? Nasopharyngeal lungs. Okay? How does age relate to cancer? Ito yung sinasabi ko earlier, no? DNA change. Pag bata pa tayo, wala tayong mga changes sa DNA. But when we grow, pag naging adult tayo, nagkakaroon na ng environmental effect, no? Ayan yung araw, ayan yung pollution, yung lahat ng mga chemicals that are in preservatives, nagkakaroon ng DNA changes tayo, no? And as we grow old, mas lalo pang nagkakaroon ng maraming factors that would influence the production of more changes pag nag-senior tayo. The reason why senior citizens are more prone to cancer and other related diseases, no? Doon naglalabasan na lahat yan later in life, no? So, now, basically, what is metastasis? Okay, one term that you will learn today is what is metastasis. It is the medical term which means spread. Kaya pag sinabi niyang ng kamag-anak mo ay sabi ng doktor si nanay mayroon na daw metastasis. Ay nako, metastasis. Kumalat na yan. At least may natutunan kayo, no? It's a spread. This is what I was telling you earlier, no? From the original tumor, for example, in this, nandito ang kanyang tumor sa bituka, colon cancer, no? Nandoon, no? Now, it will travel. Hindi lang sa paligid niya, no? Kakalat siya, pero sa dugo, sa blood vessels, ito pinalaki na,
okay, pupasok doon sa ugat ang kanyang mga cancer cells para umikot sa buong katawan niya. Okay? So, Dok, bakit yung aking nanay inopera na at lahat, tinanggalan na ng tumor dito sa kanyang bituka? Bakit namatay pa rin sa cancer? Ang sabi naman sa bahaga daw nagka-cancer. You see, simply because when you remove, ito na yung sinasabi ko kanina na specialista, surgical cancer specialist, surgical oncologist, ooperahin yung tumor na yan. Okay? Natanggal ang main, ang primary focus, ang primary cause ng cancer, naalis niya. Pero late stage. Meaning to say, kumalat na. May mga kumalat na cancer pumunta sa baga. Okay? Ayan, metastatic tumor. Which means, nag-spread na ng tumor. Nandun na sa baga. Umaakyat din sa brain ang dugo. So, most probably, meron na rin sa brain. Most probably, meron na rin sa liver. Kasi late stage na siya. So, it doesn't mean na pag inopera siya, free na siya. No, it is not. Kaya nga, minsan sinisisi nila, ayun, pinang-opera nyo kasi, kaya namatay, tuloy, napabilis. No. It is not. Inopera siya to remove the primary focus of the cancer. Pero mayroon na nagpunta sa ibang bahagi ng katawan. Inalis yun para makakain siya. Kasi wala nang makadaan sa bituka, hindi na siya makakain. Pag hindi ka na makakain, wala nang sustansya, nutrition bagsak, immune system bagsak. Ano sabi ko kanina? Immune system bagsak, mas mapapabilis papunta sa late stage. So, kumbaga, inalis natin yung cancer primary, pero we want the patient to live more comfortable the remaining years of his life or her life, no? So, inalis natin para makakain, para naman mag-enjoy siya na natitira niya, hindi nang nahihirapan siya, in pain, patayin niyo na lang ako, wag niyo, pabayaan niyo na ako, masakit din naman to, no? So, this is the reason why na-opera. Kaso mo, kumalat na, late na kasi. Okay? So, malaking bagay po ang immune system and malaking bagay ang hinuhuli natin at an early stage of the cancer, no? So, this is a typical example. This is a picture of an electron microscopy of a T cell. Ito yung T cell, ng gray na yan, inaatake niya ang cancer cells. Nakita mo? It is a cancer cell that has, kita mo yung mga galamay niya, hinahabol yung ibang mga areas, kakapit siya doon sa area na yon. Let's say in the liver, tapos kakainin niya yung mga sustansya na pumupunta sa atay, the blood, it will be sucked by this cancer cell. The T cells will surround it para puksain siya, no? So if you have a good immune system, which Elixir Placenta is giving a boost to our immune system, mas marami kang T cells, di ba? Mas madaling puksain yan. Pero kung mahina ang immune system mo, mahihirapan patayin yung mga cancer cells na yan, no? So, ito na tayo. Now, what is the main function of T cells? The T cells are part of our immune system. Yan na, no? Nasa immune. Pag malakas ang immune system, madami kang T cells. It develops from stem cells in the bone marrow. Ito na tayo sa stem cells na mayroon ang ating na part of the therapy, stem cell therapy of Elixir Placenta. It helps protect the body from infection. Siyempre, boost immune booster yan eh. And it helps fight cancer in effect, no? Because of that, no? So, another one, no? Ito, makikita mo, pink naman ng color dito ng T cells, no? Ay naatake niya yung cancer cells. Nakikita mo ang cancer cells. That is a cancer cell, no? Okay. Very colorful. This one is also a T cell. Ito yung T cell, nakita mo? Gaano kalaki ang T cell at kalakas. Very healthy T cell. Kinakain niya yung cancer cell. Nakita mo gaano kalakas yan. Is attacking a tumor cell. Can you imagine that? Kaya pag malakas ang immune system natin, magyabang ka. Ang T cells ko malalakas. Kaya cancer cell, nag-uumpisa pa lang, pre-malignant, stage 1, early cancer, pre-cancer, mabilis mo mapuksa yun, no?
Because you have very good immune system, very strong immune system mo. Now, ito yung sinasabi ko about metastasis, no? Ang primary tumor mo nandito sa bituka, ibiyahe yun papuntang sa atay, no? The cancer spreads to different parts of the body. Now, ayan, dadaan, papasok sa ating mga ugat, blood vessels, papunta sa ating mga kulani, no? O, lymph nodes, no? Kaya sa breast, for example, no? Sa breast, pag may nakapakang breast mass, uy, may bukol ako. Ibabiopsy mo yon pag binuksan. Babiopsihin din yung katabi na kulani, na lymph node, na kadalasan nandito sa ating kilikili, no? Same side, ipsilateral side. When we say ipsilateral, same side, no? So, right breast may bukol. Pag inalis yung bukol, pag inalis yung breast, kukuha din lahat ng kulani, ibabiopsy din. Ano bang biopsy, Doc? I-examinin. Kukunin yung kulani at sisilipin kung ilan doon ang may spread na ng cancer. Pagka negative, pag zero, ay ang ganda na stage 9. Early cancer lang yan. Ibig sabihin, hindi kumalat pa papunta sa kamay, papunta sa utak, no? And it becomes an early cancer. Very, very much treatable. Matagal pa ang buhay mo. Aabutin mo pa ang iPhone 20. No? Biro lang. But it would lengthen, it would make the prognosis. Doc, ano ba prognosis? Ang prognosis, yun yung pag foretell mo kung gaano katagal pa mabubuhay ang pasyente. No, pag negative ang mga kulani, ibig sabihin noon early pa, hindi pa kumalat, hindi pa pumuntas kasi ang kulani ang unang tinatakbuhan yan no? Pinakamalapit. Pag sa lungs, kulani dito sa liig. Kaya pag may nakapakang kulani, kabahan ka na kasi malamang galing sa lungs, sa baga. Kalat na yun. Pagkuha mo ng kulani, ibabiopsy yan, titingnan kung, uy, may cancer yung kulani. Nako, malamang galing yan sa baga. No? About a big percentage, 80 to 90% of lymph nodes sa lieg galing sa lungs. It's a spread, no? Late na yon. That is why we want you to have your physical exam. We want you to have your annual exam regularly para naaagapan ng mga doctors nyo. Nagamit na ba ang stem cells to treat diseases? Yes. No? Direct question, direct answer. Doctors have performed stem cell transplants, no? Like bone marrow. Alam na natin yan, ang mga transplant na yan. For example, ang stem cells natin, di ba sabi ko, ang stem cells nasa katawan natin at age 35, kalahati na lang, at age 60, halos ubos ng ating stem cells. So basically, nadadamage din ang stem cells natin, no? But when you undergo chemotherapy, okay, ano ba yung chemotherapy na yan, Doc? Di namin naintindihan yan. Okay, sinabi ko kanina na pag tinanggal yung tumor mo sa iyong bituka, abay, doon lang yun sa bituka na alis. Paano yung kumalat? Nag-spread out. Dumaan, Doc, sa dugo, sabi mo kanina. Kaya kumalat, okay. So therefore, paano mo maaabot yung mga cancer cells na yun na kumalat sa dugo? Well, yan ang chemotherapy. Chemotherapy are anti-cancer drugs na ipapasok sa ugat. That means sa dugo, para umiikot sa buong katawan mo. Para habulin yung mga cancer cells na yan na umiikot. Chemotherapy. So, ang chemotherapy, nadadamage din ang stem cells natin. Ang chemotherapy is very toxic. Akala ng iba kasi chemotherapy, ay nako, sa cancer lang yun. Hindi. Pati ang normal cells nadadali rin, napapatay. Kaya nanghihina ang mga pasyente. Nakita nyo, nag-chemotherapy yan. Kaya nanghihina, walang gana kumain, etc. So, hindi lang pala cancer ang pinupuksa, ang pinapatay ng chemotherapy. Pati rin pala ang normal cells. But, if your immune system, ayan na naman tayo sa elixir placenta naman, malakas, kaunting stem cells lang ang napapatay. Kaunting hina lang ang mangyayari sa'yo. Balik ka ulit kasi malakas ang immune system mo. You see? Para kailangan ikikimo ulit. O sige, kasi malakas ang immune system niya, kaya bumalik ulit sa normal Pero mahina ang immune system, hindi kasi nag-elixir placenta Aba, hindi tayo pwede mag-chemotherapy niyan. Kasi pag chemotherapy, mahina na nga, nanghihina,
hihina palalo, mapapabilis siya. So, oncologist, yung mga cancer specialist will tell you, ay, hindi pwede mag-chemo ho, mahina po ang pasyente. Hindi, ma'am, mamamatay. Pag chemotherapy siya, mapapabilis lalo. You see, this is the irony of it. Now, ito yung sinasabi natin kanina na it serves as a donor immune system to fight cancers, no? Leukemia, this is already, I would say, a proven, accepted fact na ang leukemia, lymphoma, ilang beses ko na ito sinasabi sa inyo, that these are already diseases na can be treated with stem cells, no? Leukemia, lymphoma, multiple myeloma, okay, mga cancer yan na tinitreat ng ating stem cells, no? The stem cell therapy treatment sa ating the procedures that restore blood-forming stem cells sa mga pasyente are destroyed, as I was mentioning this, no? Pagka nag-chemotherapy, namamatay din ang mga stem cells. Pagka nag-radiation therapy, ano naman, Doc, yung radiation therapy? Ang radiation therapy, iyon yung cobalt therapy na tinatawag, no? Yung focus, for example, inalisan mo ng tumor sa breast, no? Yung kalat, hindi mo naman mapupuksa ang mga cells na maliliit na yan na naiwan doon. Ika ngayon, latak. So anong gagawin mo? Kung i-chemotherapy mo buong katawan na magsasuffer, ang problema dyan lang sa spot na yan. You see? Anong gagawin natin? This is radiation therapy. Iko-cobalt yung area na yan. Sa rectal cancer, no? Sa puwet, no? Yung area na yan, hindi naman pwede yung buong katawan mo mag-suffer because of a particular area lang ang may tama. Iko-cobalt mo yung area na yon. Papatayin, no? Cobalt therapy are specific areas that will be treated for cancer problems, no? Okay. Going to this next, blood-forming stem cells are important because they grow into different types of blood cells. Ano yun, Doc? Hindi ko naintindihan. Well, going to the next slide, the main types of blood cells natin, no, are the white blood cells. Napaka-importante yan sa ating immune system. White blood cells. Pagka ang white blood cells natin, pag tumaas, pag nakita ng doktor yan, may infection po kayo. Doc, paano mo nalaman? Di ba? Manghuhula ka ba? Dito lang ang tinitingnan namin. White blood cells. Pag tumaas yan, you have an infection. More than 10,000 to 12,000. Pag mataas na mataas, doble, triple, napakataas ng infection mo. So, it is our basis for giving you antibiotics. Red blood cells, which carry oxygen throughout your body, no? Pag mababa ang RBC mo or red blood cells, ay, ibig sabihin, ano ka? Anemic. Therefore, kung anemic ka, Doc, anemic, titik ako ng iron. Yes, aabutin ka ng ilang sako ng kaiinom ng iron para itaas yun. But it helps. I'm not saying it doesn't help. But there are other things. Nutrition, no? Maraming malakas magpataas ng ating red blood cells. Yung ating nutrition, for example, very rich, mga munggo, mga talbos, mga kangkong, marami. Liver, no? Kaya natin pinapakain ng mga ganun ng mga buntis because they are going to have a lot of blood loss during childbirth. Therefore, they have to store RBC. Dapat mag-ipon ng RBC. So, number 2 yun, RBC. Main types of blood. And platelets. Platelets, you need that for blood clotting, di ba? Pagka nasugat ka, pag maganda ang platelets mo, ayun, nag-clot. Ang bilis, nawala. Mababa ang platelet count mo, dugo ng dugo, tuloy-tuloy ang dugo mo. Therefore, you lose a lot of blood. Dengue, pinapuksa ang platelets, namamatay. Kaya pag critical, bumaba ang platelet mo, you will bleed to death. Maraming namamatay sa dengue. Kaya panay ang platelet transfusion. Wow. You need all 3 types of these blood cells to be healthy. So, white blood cells, red blood cells, platelets. Kailangan mo lahat yan. Okay? Bakit ko sinasabi ito? Ba't mo, ang layo naman sa cancer niyan? Because when you have cancer, kinakain lahat ito. And you have to be replenished for this, no? These cells. Para ibalik. Ang chemotherapy kasi, pinapatay din yung mga yan. So you have to be
Kaya nagba-blood transfusion tayo sa mga nagki-chemotherapy. Bakit kailangan i-blood transfuse? Para makimo ulit. Kasi kung ibibigay natin lang iaasa natin doon sa kanyang blood picture, aabutin niya na several months bago maibalik yung tatlo na yan. Okay? By that time, wala na. Kalat na yung kanyang cancer. So you need these three main types. Okay? How stem cell transplants work against cancer? Stem cell transplants do not usually work diretso sa cancer. No. Kasi hindi yan pinupuksa ang cancer. Baka akala ng iba, ay, ang stem cell, parang pamatayan. No. Yun ating T cells kanina. Yun ang pamatay. Ang stem cells, no, it will help, it will produce ang ating katawan, no, the immune system, it will produce stem cells after treatment of very high doses of radiation therapy or chemotherapy. Namamatay lahat yun. And so therefore the stem cells are needed. No, our body produces stem cells. No, indirectly it does not act on the cancer cells itself, but it produces sa ating immune system produces this. The different cells I mentioned earlier, like the T cells, the fibroblasts, para puksain ang cancer cells. No. So, yun lang ba ang ating meron? No? Having said all this, nakita nyo na ang bisa ng stem cell therapy, ng DNA therapy na minention natin. Ang laking bagay ng stem cell therapy, which is what we have in this particular product. No? And also the DNA therapy, which I already mentioned to you, is a big factor in terms of cancer. No? Now, meron pa ba? Dito sa ating produkto, yun nga sinasabi, wait, but there's more. You see, immune system booster. Itong apat na ito, in our it boosts our immune system. Rhodiola, alam na natin yan. Red ginseng, sea buckthorn oil, and black currant oil. No? Itong apat are identified already to boost our immune system. No? Sinabi ni Doc, pag na-boost ang immune system, abay, maraming mga T cells. Lalabanan lahat ng mga cancer cells na yan. Let's go to specifics, no? Our GSE. Ano yan, Doc? Ano bang GSE na yan? Grape seed extract, no? Kaya may grapes ka nakikita. Ang grapes hindi lang nagiging wine yan, no? The seeds, no, the extracts, it reduces the risk of cancer, okay? So we don't have to go into cancer para puksain ang cancer. It prevents cancer from occupying our basic, our vital organs. It has antioxidant activity, especially identified sa breast cancer, sa lung, sa stomach cancer, oral squamous cell cancer, which is the most common sa nasopharyngeal, squamous cell na type cancer, sa prostate sa mga lalaki, and pancreatic cell lines. Ano ba yung pancreas, lapay, Yun ang ikinamatay ni the boy, si Rudy Fernandez, pancreatic cancer, one of the most deadly cancers, 3 months, ganong kabilis, lalo kung nasa neck and head, kaya pag nagpa-annual check-up kayo, ipa-examine perme ang inyong lapay, ang pancreas ninyo, ipa-ultrasound para makita nyo kung nag-uumpisa pa lang. Kaya if you have that line, family line. Also, grapeseed extract will reduce chemotherapy that is induced toxicity without affecting treatment negatively. Meaning, ang chemotherapy kasi, as I mentioned, pinupuksa ang ating immune system. Ang grapeseed extract will reduce the negative effects of chemotherapy. Di ba? So kahit nagki-chemotherapy ka, natutulungan ka ng GSE, ng grapeseed extract natin, para hindi masyadong baldado yung ating immune system. Squalene shark liver oil. Ito na naman tayo. It is used to treat leukemia. Known fact na yan, and other types of cancers. Ito yung matindi. It prevents radiation illness
from cancer X-ray therapy, no? Yung mga nagko-cobalt, nagre-radiation therapy, squalene is very helpful dyan sa areas na yan. Ito pa. C. Buckthorn oil, no? It supports the function of the immune system. It lowers malignant cancers, no? Napakaganda nito, and it supports regeneration of the body after chemotherapy. Para makapag-chemotherapy ka na naman uli, no? It is important kasi hindi titigil ang chemotherapy kung kumakalat pa rin ang cancer mo, no? I remember my brother, no? Brother-in-law ko. At that time I was specializing, no, sa medical school. I was at UST at that time. Ang brother-in-law ko, well, kapapasa ng board, no? Then he wanted to be a surgeon. So nag-join siya ng training na to be a surgeon. Tapos nakakapa siya ng bukol dito sa liig niya. In-examine ng mga espesyalista, hindi nila malaman ba't may bukol siya dito. Nung chinek, hindi nila malaman kung anong klase, biopsy, no? Nung in-x-ray siya, nakita na may mass siya dito sa kanyang baga, no? Malaki. So, nasa baga ba o nasa labas? Nagkaroon ngayon ng sa side, no? Tinatawag natin na lateral view sa side. Chinek nila, nasa labas ng baga. So, ang laking it's a big probability is that it is not, of course, not a lung cancer, but it's a lymph node. Marami po tayong lymph nodes dito sa likod ng buto ng ating sternum, no? So, nag-biopsy, nakita that it is lymphoma, no? Ang lymphoma is treatable with stem cells. But at that time, hindi pa ganun kauso. This was in the 80s, no? And my brother-in-law was only 26, 27. It was cancer and kalat na, no? Nandito sa liig niya, kalat, kitang-kita ang bukol dito. And then nung in-x-ray siya, mayroon din mga nakakapa sa kanyang kulani sa armpit, no? So, ang tendency mo, definitely kung sino man, kabahan ka, kahit doktor ka pa, tao ka rin, may pakiramdam, no? And I saw him, he was crying and crying hard. And he was telling me, sabi niya, Junji, bakit ganito? Why did the Lord allow this to happen to me? Alam naman niya na ako'y gusto maging doktor para makatulong, makapanggamot. Natapos ang aking board, pinaghirapan ko ang medicine. Pinaghirapan ko mag-aral para makapag-board. Pumasa ako para makatulong. Ito nag-uumpisa ako, bibigyan niya ako ng cancer. Parang isinusumpa niya, no? Galit na galit siya. Sabi niya, bakit ganito? Bakit ganon? 1 linggo, nakamukmok siya doon sa sofa, sa kanyang upuan, crying and crying. Wouldn't eat. Ayaw kumain. So, kinausap ko siya. Sabi ko, alam mo naman, Dodi ang pangalan noon. Sabi ko, God has always a message. He knows mayroong ano yan eh. There is something to it, no? Pag lalo kang hindi kumain, babagsak ang immune system mo. Hindi ka natutulog, mas mapapabilis ka. So, sabi niya, anong gagawin ko? Magpagamot ka. Gawin mo lahat kung anong sinasabi ng doktor. So, ang ginawa niya, nagpa-chemotherapy siya. Kasi nga, kalat na eh, no? Ang kulane, hindi ho na-opera yan. Bubuksan mo yan, bubuksan mo ang kilikilin, no? The spread is through the lymph nodes, through the blood vessels. So, the treatment is chemotherapy, no? Pag kalat na kalat buong katawan, the best approach, hindi mo pwede operahin, magbali ka ng magbukas ka ng katawan, hindi. Ang binubuksan niyo yung mga tumor na specific area sa breast, sa prostate, etc. But in this case, nag-chemotherapy siya. Nagki-chemotherapy, suka siya ng suka. After 1 session, at that time, umuso niya, ayaw ko kung naalala niyo yung Medjugorje. Ang Medjugorje nito is, may yung apparition na lady, no? Sabi niya, pupunta ako doon para magdasal, baka matulungan ako. Pero, sukat siya ng suka. So, bumiyahe sila sa Europe, no? I think it was in the Czech Republic or wherever that was. They prayed, doon kasama sa mga pilgrims, no? Pagbalik niya siguro napagod siya, nagpa-CT scan ulit siya, tiningnan kung
active pa rin yung mga kulani. Ay nako, active na naman ulit. Iyak na naman siya ng iyak. Sabi niya, ano ba, hindi ako pinapakinggan. And this type of cancer na kinuha namin ng slide ng kaniyang pathologist, pinadala namin sa Amerika kasi may pinsan ang misis ko na who is a pathologist sa Amerika para for a second opinion or a third opinion. Tiningnan nila. And the bad news was, itong lymphoma na ito is non-Hodgkin's. It's a type of cancer ng lymph nodes na difficult to treat. Very, very recalcitrant o hirap pasukin ng chemotherapy. Kaya umuulit. So, ayan na naman ang iyak niya. Iyak siya na iyak na. So, pagdating ng second session niya, kinakabahan na naman siya kasi ayaw niya yung feeling na nasusuka siya pagka nagki-chemotherapy. So ang nangyari, wala kang magagawa, bayaw. Sabi ko, you have to have the chemotherapy. Madaling magsabi, no? Pero pag ako yun, ayaw ko rin. Kasi the feeling, makikita mo, namumula ang mata, lumalaki ang mukha, namumula, lumuluha siya. Talagang and ang chemotherapy, as I said, is very toxic, no? Toxic yun eh. We cannot deny the fact na pati normal cells pinapatay, kaya after chemotherapy nanghihina siya, nanlalambot, walang gana kumain, etc. Ang ginawa niya, every year na ang kanyang ang kanyang CT scan, no? After the second, third sessions, pumunta naman siya sa Lourdes, sa France, no? Para magdasal, yung lumublob doon sa Lourdes, yung may apparition din doon, no? Pagbalik niya, ganon, he was so desperate na ayaw na niya talaga. Ayaw ko na magdoktor, sinumpa na niya, etc. And gumawa na siya ng schedule niya. Yung Monday to Saturday to Sunday, may mga healing eh. Sila Peregrine, alam ko yon, yung El Shaddai, sumali pa siya doon. Alam niya anong araw, anong Martes, ganito, Miyerkules, ganon. Alam niya may mga healing sila, Father Suarez, no? So, nagpupunta siya sa mga healing na yon. Wala pang stem cells noon, wala pang elixir placenta noon, no? He was going to this habang nandoon siya, may nakilala siya na paladasal din na Opus Dei na nagkahulugan sila ng loob, no? And itong nakilala niya was a female, also in her late in her 30s na at that time, na Opus Dei. Alam nyo ang Opus Dei siguro, alam nyo may mga inalay na parang sa madre, hindi pwede mag-asawa, kailangan nagpaalam pa siya, nag-asawa sila, no? And to give you a very happy ending, sa ngayon, he is now the medical director of a big hospital sa San Lazaro. He is the medical director and they have 4 kids, nakapagpundar ng pamilya. And last week, yun yung hindi ako nakapag-lecture sa inyo kasi nagninong ako doon sa panganay niya. Praise the Lord, no? Praise God. God is always great, no? So, malaking bagay ang spiritual natin, malaking bagay ang ating immune system, no? But more specifically, we have to turn to our Creator pag dumadating yung mga ganitong panahon. So I would like to thank you for listening and I hope you learned a lot from this presentation. Maraming salamat po. Yes, thank you very much for that one, Doc Francis. Grabe. Grabe talaga yung story, and at the same time, totoo nga talaga na that we really need to improve our immune system and at the same time, really trust the Lord, no? So, GFox believers, amazing ba talaga ang Elixir Placenta? Grabe, no? Sa mga diniscuss ni Doc Francis about cancer, mas ma-amaze kayo, GFox believers, sa ating testimony. Okay? So for those na hindi po naka-attend ng ating sharing last week, I'll just share to you bits of it. Okay? So actually, Doc, meron din tayong testimony of Elixir Placenta that also uses this one, no? And meron po siyang cancer stage 2
and also chronic kidney disease stage 5. He is a doctor, si Dr. Romy. Okay? So si Dr. Romy been practicing for 33 years. Nag-fellowship siya sa NKTI for 2 years. Nephrologist po siya. Nephrologist in Angeles University Foundation in Pampanga. Angeles Medical Center, and currently nephrologist po siya sa NSPI. So, meron siyang chronic kidney disease, stage 5. So, ito po yung before niya, no? Before siya nag-take ng Elixir Placenta. Okay, so we can see here talagang namanas yung kanyang paa, may pamamanas siya, tapos after continuously taking of Elixir Placenta, nawala yung pamamanas niya sa paa. Tapos nag-lighten din yung feet and then yung legs niya. And isa rin sa kinagulat nila kasi before halos wala siyang urine input. Pero ngayon nagkaroon na ng improvement yung kanyang urine. However, no, during this process, meron din siyang nakapa na parang bukol, okay? And yun nga, no, nung nagkaroon sila na diniagnose siya nung July 2022, cancer, stage 2, squamous cell carcinoma sa tonsils. Nung pagtanggal nung kanyang tonsils, sabi sa kanya ng doctor niya na kabrad niya din, na kailangan niya chemotherapy, radiation for 30 days. Pero dinecline niya to. Ayaw niya kasi dialysis patient nga rin po siya. So, last December 2022, after taking the Elixir Placenta 3 times a week, yung lump po niya, kasi sabi niya malaki daw po yung lump niya, talaga nahahawakan eh. Binisit niya yung ENT doctor niya and have a check-up. Sabi ng doctor niya, anong tinake mo? Anong ginawa mo? Dahil nawala na yung lump. Sabi niya ganon. So nawala na yung lump. Tapos sabi ng doctor, we cannot run the MRI test anymore or CT scan kasi wala na yung bukol. So he was advised to visit him again after 3 months. So continuously taking the Elixir Placenta, malaking tulong po talaga, no, sa ating mga cancer patients. And ngayon, makakasama po natin si Ma'am Geraldine and also hopefully kasama din natin si Doc Romy. Ayan, nandito po ba si Miss Geraldine? Hello, Miss Geraldine. Ayan, hello. Hello. Ayan. Yes, nakikita po ba? Good evening sa inyo lahat. Yeah, good Yes po, Ma'am Kimar. Doc. Good evening. Hi, good evening. Yes, can you share to us your experience of Elixir Placenta? Okay, so as what's said banggit mo na yung naging nangyari sa akin. Binigyan ako ng wife ko ng Elixir. Ewan ko kung tama-tama na nag-ahente ng Elixir. Siguro nilaan talaga ni Lord. Lord has so many plans for us. Bigyan niya ako ng Elixir ng wife ko kasi nalaman niya that it will give me some changes in my body. Truthfully, di po ako naniniwala sa mga ganyan treatments. So, pero tinake ko na rin. Tinake ko na rin yung Elixir once a day as suggested, given to me by my wife para matry lang. Sabi ko, wala namang mawawala sa akin. So, that was when I was diagnosed ng kidney failure at nagda-dialysis. So, I took 1 a day. It gave me sort of some changes my body. Naging lumakas po ang aking katawan. Di dati na matamlay at madali akong mapagod. Ngayon po ay nakagawa na ako ng household chores. Wow. Tulong sa aking asawa. And then, unfortunately, the year 2022, dagdag na po yung aking sakit nga.
na-diagnose ako through biopsy, removal and biopsy of yung mass sa may tonsils ko na meron po akong squamous cell CA. At meron din po akong bukod doon sa mass, meron din sa tonsils ko, may din ako unang napansin ko yung mass sa mandibular, sa ilalim ng baba ko sa kanan. Medyo malaki po yun. Pero ang tinanggal ng aking friend, yung sa may tonsil ko. And yung doon ko nga na-diagnose. Sabi nga, I went to the oncologist and he advises me to have a chemorad therapy after seeing my MRI and after seeing yung mga lab test ko, SPB. So that was the final decision that time. It will be daily radiotherapy and at least once a week of chemo. And sabi ko sa sarili ko, I think hindi ko na kaya. Nagda-dialysis ako, tapos mag-chemotherapy po na gaya ni sabi na yung manghihina ako because of those two processes. So I decided, ipasa Diyos ko na lang. So, through prayers, nag-pray na lang ako lagi naman po ako nag-pray daily sa Kanya. And then my wife advises me to take the elixir placenta 3 times a day. Sinunod ko na lang po siya. And sort of miracle, yung sa mandibular mass ko na wala namang ginawa doon, nandun lang siya, unti-unti siyang lumiit. Unti-unti na hanggang sa nawala. Kaya nung pa-check up ako sa aking friend, I was operated August 22. Pa-check up ako in December kasi feeling ko talagang parang wala na akong cancer. So I would just like to have a confirmation from my friend. And yung nga, nung nakita niya ako, friend ko, yung nag-opera sa akin, there was no sign of cancer. Wow. Praise God. Sa oropharyngeal and pati yung lymph nodes, wala. Stage 2 po kasi ako eh. So, yun na. Dahil sa lymph node na yun. Pero, still, he wants me to observe me. So, every 3 months, I have to go to him. Para ma-check and for makita talagang wala na. Napawaw na lang siya nung sinabi ng wife ko na I'm taking elixir placenta. And truthfully, nakatulong sa akin ang elixir placenta. Strength-wise, mas malakas po ako ngayon. Dati pong halos konting-konti lang ihi ko. No, hindi pa rin naman siya normal. Pero dati once a day lang ako umihi. Nagkaroon na at least twice a day hanggang morning, evening. Medyo nadagdagan naman. And the lymph nodes are still not there. Lagi kong kinakapain leg ko. So, thank you first to our Lord, to our God. And second, to elixir placenta na ginamit ni Lord na instrument yung wife ko. Timing na pasama siya sa elixir placenta group at timing na nakatulong sa akin yung placenta, elixir placenta. Kaya maraming salamat din sa inyo for developing the drug, for introducing the drug to us. Sana nakakinig sa akin. Ako po, ay dating hindi naniwala sa mga ganyan treatments. Pero now I believe that it can have an effect in our lives. Amen.
quality of life at sa ating mga diseases ay makakatulong siya ng malaki. Amen. Thank you so much for Elixir. Thank you, Doc. Thank you. Wow. Thank you po. Oh. Thank you po. Yes, thank you, Miss Oo, Geraldine. maraming Thank salamat. you, Doc. Thank you so much. Oo. Thank you, Doc. Thank you, Geraldine. Thank Thank you you din po. Thank you po. Oo, wow. Yeah, Very amazing. good. Ma-share ko lang din po, Yes, Ma'am sige po. Clims, Doc. Oo. Hindi lang sa cancer niya, kundi sa dialysis niya. Kasi ngayon po, na siya, masigla na siya, the quality of life na hinahanap namin. Hindi na rin po siya yung madaling hingalin. Na dati po, pag nasa mall kami, mas gusto niya na lang maupo sa isang tabi and balikan na lang namin after namin mag-ikot. Pero ngayon po, sobrang happy po kami kasi nakakasama namin siya na umikot, although hindi ganun kabilis, pero malayo-layo po yung kanya nalalakad at hindi na po siya gaanong hinihingal. At yun nga po, after the dialysis, hindi na siya yung laging natutulog. Kasi after the dialysis, usually pagod na pagod siya. But now, after the dialysis, gaya ho ngayon, kadarating lang namin kaninang 5 from the dialysis. Pero eto ho siya, masigla at masaya po na nakakasama namin siya. Ayun lang po. Thank you. Galing. Galing! Palakpakan natin yan. Praise God talaga. As in, sobra. Amazing story of how Elixir Placenta really helps to fight against cancer. And Doc Romy, thank you sa pag-share ng testimony mo. Thank you very much. Siguro, Climar, if David is, Sir David, Boss David is listening, I think, you know what I mean. Siguro, man lang a little for Doc, we have seen, who have heard and seen sa kanya, baka pwedeng maging part of our alam mo, yung Yes, Doc. Yes, Doc. Nilalabi ko yan kay Doc, kay Sir David. Sana, makaano siya. Para continuous, Continuous yung pag-think talaga ni Doc. Kasi siya, very, sabihin na natin, very, his system is very much attuned to the particular medication. Supplement, I'm sorry. The supplement. And it helps, nakita naman natin, being a doctor, a scientist, tapos the wife is also a very educated person, nakita naman natin, and it's easy to question it, early on I also had my questions, but when I started noticing a lot of testimonials, sabi ko, how can we explain this, because the truth be told, this is a new supplement, bago lang siya. Unlike other medications na matagal na in the market, na nakaipon na ng maraming experiences and statistics, ours is relatively new. But the things that are coming in, yung mga pinipresent ni Ma'am Climar, nila Sir David na mga testimonials, I'm so impressed, I nagugulat na lang ako kasi when I attend mga ganitong presentations, they come doon sa ating face-to-face na sa Marquis, nagugulat ako sa mga testimonials, and it strengthens my belief in it, my actually mas malaki ang impact noon kaysa what we're talking about, because sabi nga nila, the proof of the pudding is in the eating, who can question results, di ba? Kahit pa anong sabihin ko, kung wala ang nakikita ng mga testimonials or research or results, it's not easy to believe in the product, But when you hear these things coming in, and you see that these are people who are educated, these are people who are scientists, people who are who would not easily would believe in certain kung anong mga bandwagon effect, But here you are, they are their testimonials are very, very much tangible, nakikita natin ang effect, and I'm so thankful for Doc. Maraming salamat sa inyong
share, no, sharing. I hope there will be others, no, na I know marami pa yan, hindi lang maka-reach out, no, sa atin. I hope you guys get in touch with the head office, sila Climar, who can hopefully make representations na matulungan kayo further, no, especially those we can help. I know the GFAX has a big heart, and I'm very sure even pag wala na ako dyan, malaking tulong nila ang gagawin for those who are really in need, because it's about also giving back to the community who has helped us a lot, no. Malaking bagay yun because I know you all guys have a big heart, kaya I hope your destiny to help, the vision and the mission to help will be always there. Thank you so much, Doc. Ma'am Geraldine, salamat po. Yes, thank you. Thank you, Doc, and for sharing this amazing. Yes po. Thank you po. Thank you, Ma'am Climar. Welcome. Thank you for the opportunity po para makapag-share. Yeah, it means a lot, lalo na sa mga GFAX believers natin who are also having this same situation as with Doc Romy, no, na nagda-dialysis at the same time cancer patient din. Napakalaking impact talaga that you also gave hope to everyone. Okay, so now naman, let's open this time for your questions, and Doc Francis will be willing to answer those questions sa atin. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa Elixir Placenta, you may go. Pero kung gutom na kayo, pwede na rin natin tapusin. Kung gutom na rin, pwede rin daw. Post Valentine's celebrations. May question dito, Doc. Saan may contraindication po ba ang Elixir Placenta? This is a supplement. It's a very safe supplement. It's approved by FDA, and I don't see any contraindication. Sabi ko nga doon sa mga nag-message sa akin, so long as kaya niya lunukin kasi medyo malaki I don't see any contraindication, absolute contraindication. Ang mga relative contraindications, not really contraindications, but take note, are those na hirap iswallow, baka mag-choke. That's why relatively this was one reason why to avoid it giving in those who are mga pedia cases, no, kasi nga hindi pa nila maswallow. But there is none that I can see. All the advantages. Now, ito siguro ang isang bagay, just like any medicine, no? Any ordinary medicine, pag nag-take ka, na sa tingin mo, you are allergic to some of the active ingredients, nagpantal ka, nangati ka, generalized, that means you might be allergic to an active ingredient of Elixir, no? And so therefore, pwedeng nagkataon lang, pwedeng hindi, pwedeng nakasabay sa alak, pwedeng nakasabay sa allergens na nakuha mo, nakasabay lang, i-try mo again after a few days, na hindi ka nag-take ng alcohol or any product that you are allergic to, at pag wala naman, you can continue with it, no? So it's just that if you are allergic to any ingredient to it, you may stop it, no? Kapag nangati ka, if it is what is causing the allergy. But bihira kasi ang dami hong mga supplements na ito ang contents. The only difference here is mas mataas ang content ng ating supplement. Number two, it has also premium. We already have been saying this, no? From the source, the raw materials been sourced from premium areas around the world, no? So basically, this separates or elevates our product to a higher level than other ordinary supplements. So wala, I cannot see any. Thank you. Okay, thank you for that, Doc Francis. Miss Geraldine, may question po dito for Doc Romy. Nakailang Elixir bottle daw po siya ng take? Naka 9 bottles na po siya. From August,
Nag-start po siya kasi nag-take from starting ho ng June na one capsule a day lang siya, but after the operation po, nung sinabi na magki-chemorad siya tapos nag-decline siya for the chemorad, in-increase ko po ng dosage from 3 capsules a day po siya until December po. But up to now, he's still taking it 3 times a day pa rin siya. So mga nung pag nawala ho yung kanyang bukol is siguro mga naka 9 bottles na po siya noon. Okay, Yun thank you po. for that, Miss Geraldine. So 9 bottles po, no? And continuous nagtitake si Doc Romy. Okay? Yes po. Alright. So there is a question here, Doc Francis. Pwede daw po bang isabay yung mga vitamins or maintenance while taking Elixir Placenta? Doc Francis, naka-mute ka po. Sorry. Ayan. Sige, sorry. Ayan. Okay. What was the question? May na-answer Pwede ako daw ng po bang message. ipagsabay Yes. vitamins and maintenance? Yes naman, oo. Pwede naman. Wala naman problema. Vitamins and supplements. And I'm sorry, vitamins and maintenance. Yes, of course. Oo. Wala naman problema. It depends also on the timing. Kasi may mga maintenance that causes hyperacidity, no? So, pwedeng hiwalayin. Pagka ang sinabi mong pwedeng sabay, pwede bang sabay? Ibig sabihin, pag sabay-sabayin, inumin ngayon din. Pwede. Pero kung let's say, part of those sabay ngayong araw, isa sa umaga, isa sa gabi, pwede rin, no? Same day or same intake. Malaki lang kasi ito, hindi pwede isabay doon sa iba kasi ang laki. Now, what I'm saying is, if there are, kasi may mga maintenance na mga gamot na will cause hyperacidity, no? Other supplements naman causes hyperacidity as well, like vitamin C, no? Sa iba, they're sensitive. Ako hindi. I take it even with coffee. I take vitamin C. I take a high dose of vitamin C. Daily, almost 3,000 ako a day. Kahit na wala akong sakit. So, I don't have that, no? So, kung may ganun kayo, pwede nyo naman ihiwalay. Nag-a-acid ako. O, teka, parang ganito nararamdaman ko. Pwede mo naman ihiwalay. It doesn't mean na hindi pwede pagsabayin. Pwede same day. Isa lang sa umaga, isa bago matulog. Ako, I take my elixir at night kasi ang sarap ng tulog ko eh. So, I take it at night. Merong iba naman, okay lang sa kanila, it makes them more active pag morning nila tinake. So, nasa ano mo yan eh, nasa routine mo, nasa lifestyle mo. Okay, thank you for that. Thank you. May question po dito, Doc. May effect po ba sa buntis ang elixir? Nagtitake po kasi ako, then I found out na 6 weeks pregnant po ako. Oh, gaano na siya katagal umiinom? Siguro during that time, nagtitake siya ng Elixir Placenta, tapos na-found out niya na 6 weeks pregnant na siya. So, may effect daw po ba kaya yun sa pagbubuntis? Hindi, kaya ako natanong yun. Kung gaano na siya katagal. Kasi yun na nga ang effect. Tingnan mo, nabuntis siya dahil nag-Elixir Placenta. No, just kidding. But, there are no studies to it, no? As I said, this is a new supplement, bago lang. If you are saying, maybe is there an effect? Maybe you're talking about a negative or a bad effect, no? And you are afraid na baka meron, no? We cannot disprove that, no? We cannot say na wala. We cannot say na mayroon, no? Ang atin na lang sinasabi is when a patient or somebody finds out na buntis siya or lactating, nagbe-breastfeed siya,
we avoid giving it to them. In the meantime, that there are no studies contrary to the safety of this during this period. Ang looking at the ingredients, actually wala naman harmful for during pregnancy. But as I said, we still have to have studies to be very, very sure about the effect on pregnant and lactating mothers, to say with conviction na definitely it is backed by science and etc. At this point, wala tayong ganon, no? So ang sinasabi natin is it might be better not to take it muna, and better to take prenatal vitamins na lang. Why? Because Elixir Placenta is not meant to be a prenatal vitamin. Ang prenatal vitamin kasi has different ingredients which a pregnant woman, wala naman pregnant man, a pregnant patient needs to sustain the pregnancy and for the health of the baby na dinadala niya. So, but as to mas mainam prenatal vitamins na lang ang i-take niya in the meantime, even up to breastfeeding time. Yun. Actually, during the first trimester, mas kakailanganin mo pa rin ng additional na fluoride, no? You would need that because you need fluoride for the first trimester to avoid neural tube defects, which is very common for pregnant patients na hindi nag-take ng fluoride during first month of pregnancy, first trimester. So mas kailangan niya yan ng ganun. Thank you for that clarification. Meron ditong medyo complicated na question. So ask ko lang po, Doc, kung may stem cells sa Elixir Placenta, kung ang stem cells sa Elixir Placenta ay unidentified na pwedeng maging ibang cells. Kung oo, bakit walang chance siya maging cancer cell? Kasi parang siguro sinasabi niya dito, kung unidentified yung stem cell, may chance ba maging cancer cell yon? Ang cancer cells are not taken. Hindi siya na-prepare sa, it cannot be prepared in the laboratory. Okay? In vitro, kung tawagin natin, walang ganon na cancer cells, Cancer cells develop in our body. I mentioned to you earlier doon sa aking presentation ngayon that ang cancer cells will develop when there are trigger points, when you start sa ating microenvironment, lifestyle, etc. Na nagkakaroon tayo ng when we encourage, we continue smoking, we eat this, we go UV, etc. Yung na-mention ko earlier, these are trigger stimulants, stimulus for cancer cells to produce. Virus, I mentioned to you. Nakita nyo yung pag-progress ng normal cells to hyperplasia, to dysplasia, to cancer. Yun. Hindi tinitake yun. It develops the cancer cells, Just look at that illustration. Put it in your mind, malalaman mo that it is not to be taken. Hindi iniinom ang cancer cell, hindi kinakakain. It develops because of what we eat, because of what we drink, practice, what's in the environment, pollution, etc. Okay. I hope it answers. Yeah, of course. Okay. And I know, gutom na rin si Doc Francis. Okay, so last question na. Okay, magbabasa muna tayo ng last question dito. Hello po, Doc. Ask ko lang po, pwede po ba mag-take ng elixir na may sakit na vertigo? Birthday niya? Vertigo. Hindi. Kung pwede mag-take ng
bakit naman hindi? It's a supplement, as I said. It's safe, as it's FDA approved. There's nothing wrong. I don't see anything wrong with a patient with vertigo. Kung yun yung may cancer nagtitake, vertigo pa, di ba? So, look at it this way. No? Narinig niyo yung mga testimonials na gagrabe, mga stroke and all, no? Cancer and all. Taking the supplement, improving. And then you ask me, Doc, pwede ba mag-take ako? May sakit ang ulo ko. Di ba? Parang, obviously the answer is, of course, pwede. No? The point of the matter is, ang bottom line nito is really immune system boosting. With Elixir, it is a premium product that other supplements might take a month bago tumaas ang immune system nyo, but Elixir does it in half time than others. No? It's a premium product. That's what I'm saying. No? Para maatim mo, maabot mo yung ganong status ng immune system mo. Because when that immune system is that high, ganyan ka-healthy, no amount of environmental pollution or mga infection or viruses or bacteria will put you down. Or if ever it puts you down, the duration ng sakit mo mas mabilis, mas maikli lang. Or pag tinamaan ka, mild lang. Hindi umaabot sa moderate, hindi umaabot sa severe, no? Para kang nakabakuna. Ganon, no? So, ganon nyo lang i-compare yon. I think it will answer a lot of your questions in your mind. Basta inisip nyo, sabi ni Doc, immune system booster ito. Period. Pag malakas ang immune system mo, kahit sinong COVID pa ang nasa harap, may bacteria, viruses, whatever it is, mayroon niyang pasyente na may cancer gumaling napagaling and all, no? Yun lang ang iniinom niya. Not because that I mentioned to you, no? Not because Elixir is treating the cancer wrong. Di ba I told you earlier? Indirectly, it does not attack Elixir, the stem cell, whatever, does not attack the cancer cells. It produces a healthy immune system which produces the T cells, the fibroblasts that will attack the infection, will attack cancer cells. You see? Indirectly, it does that. So again, ang target is the immune system. It levels up your immune system. Lumalakas ka. Ha? So, kung hindi ka makatakbo ng 3 ikot sa oval, ngayon nakakatakbo ka. It increases your resistance. It boosts your immune system. Ganon. I think, pag inaisip nyo yon, no? Hindi lang I think, I'm sure. Pag iniisip nyo yon, that it's about the immune system, then everything falls into place. Hindi mo na kailangan guluhin si Ma'am Climar. Ma'am Climar, pwede ba ito sa ganito? Pwede ba ito sa ganito? No. It will, kasi isipin mo lahat niyan It's because your immune system is down Palakasin mong immune system, mag-shorten ang mga sakit nyo. O hindi ka tatamaan ng sakit na yon. Kung meron man lahat sa bahay may sakit na, ikaw wala pa rin, no? Hindi ka naman nagdadasal na sana tamaan ka, no? Don't you find it a good investment? Yes, it is pricey. Yes. Ano bang gusto mong hindi pricey, di ba? Because the returns are 1 in a million Hindi ka na magkakasakit, hindi ka gagastos sa hospital, which is magkano, di ba? We have been saying that at the start of the campaign of this particular product, gaano kalaki ang nagagastos mo ma-hospital ka. And it's not only that. Yung iyong opportunities na nawala, millions, yung iyong pagtatrabaho na nawala dahil nagkasakit ka, hindi ka na makapasok, di ba? And yung priceless moments with your family, with your children, di ba? Na nakakapag-bonding kayo, nawala dahil nagkasakit ka. Yan ba mabibili ng pera? I doubt it. So, for me, it is one of the best investments that you will buy, you will take, no? Maganda. If it's for your health, go for it. Ganun perme ako You only have one life, you only have one health. Make the most out of it.
life is short. Ayan, napunto ni Doc Francis. It all boils down, no? That Elixir Placenta improves our immune system. And sabi nga ni Doc Francis, this is the best investment that you can have for your health. Yes, definitely. Definitely. Mahirap kasi maglitany ng mga material things. May Mercedes-Benz ako, may ganito akong mansion, may ganon. Pero look at Steve Jobs, di ba? With his health failing, what can these things do for you at this point? Where was his investment? And he himself said that, no, I should have invested in my health, no, indirectly saying it na all these years nagpakahirap ako magtrabaho at an early age, ang laki, millions ang kinikita ko. He sacrificed his health to get so much wealth, di ba? At the end of the day, you were spending your wealth to get back your health, which you cannot do anymore, no? You spend millions and millions, may balik lang yung health ko, and it could not happen. Nobody can give it back to you. Masyado nang marami ang nawala sa iyo sa immune system mo na you could not even even if magpa-stem cell siya with all the money that he had, wala late stage na siya nang tinamaan so anyway, let's not go down that road anymore. Basta if it is for your health, go for it. Believe me, walang mali doon. Secondary na lang yung kumikita ka, no? Paano ka kikita kung may sakit ka, di ba? True. Sige. And ayan na, no, isang doctor na nagsasabi sa atin yan that it's okay to take the Elixir Placenta. And yung nag-testify kanina sa atin is also a doctor who is taking the Elixir Placenta. Kaya we will never go wrong with our product, with this premium product. Okay, so thank you very much, Doc Francis. Thank you also, GFAX Believers. Maraming salamat ulit, Doc. And also, Ms. Geraldine, Doc Rosie. Always my pleasure. Always my pleasure. Yeah, and hopefully next month, magkita-kita ulit tayo kasama si Doc Francis. And for tomorrow, we will also be having a training. No, may training din po tayo bukas, 3 p.m. Okay, so we'll see you guys again tomorrow. Have a great night and kain-kain na po ng dinner. Bye-bye, Doc. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. I love you all. Bye-bye. Happy Hearts Day. Happy Hearts Day. Bye-bye.